nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, meron ba kayong imposibleng hinihingi sa Diyos? Paano natin matatanggap itong napakahirap na hinihiling natin sa Kanya? Dalawa po ang susi kung pakikinggan natin ang Ebanghelyo ngayon. Isa ay ang pananalig o pananampalataya natin sa Kanya. Kung matibay, malalim, at totoo ang iyong pananampalataya, kahit na ang bundok, utusan mo, susunod daw sa iyo. Pero pangalawa, kailangan din natin ang pagpapatawad. Habang meron ka pa ring sakit ng loob, habang inaalala mo pa rin yung masamang ginawa ng ibang tao sa iyo, mahihirapan ng Diyos na ipagkaloob niya sa iyo yung iyong hinihiling. Unforgiveness is what blocks us from receiving the grace and the miracle from God. Mahirap bitawan, alisin ang ating mga sakit ng loob. Kaya kailangan natin magpatulong sa Diyos. Hari nawa sa ating kagustuhan na mapalapit sa Diyos, naway sa ating pagpapatawad, yan ang maging daan para tuluyan maibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Naway sa ating pananalig, sa ating pagpapatawad, yan ang maging susi para matanggap mo yung imposibleng pinagdarasal mo sa Diyos. At para tayo po ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa.
Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng loob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo nalilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay papurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tinignan ng lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania. Kasama ang 12. Palibas ay gumagabi na noon. Kinabukasan, ang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito, di kalayuan, ang isang puno ng igos na madahon. Ilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang malagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtaob niya ang mga lamesa na mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sino man may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong itong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat noon, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus. Sapagkat natatakot sila sa kanya
dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang mga turo. Pagdating ng gabi, lumabas naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tignan nyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sasabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kung hindi nananalig na may mangyayari sa sinabi nito, ito'y gagawin ng Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sasabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kung hindi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama na nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Welcome po sa ating banal na misa. Naranasan niyo na po ba na merong humingi sa inyo pero napakahirap ng kanyang hinihingi? Have you ever experienced someone asking you for a very unreasonable request? Halimbawa, may pinapagawa yung teacher mo na project o thesis. Pero isang linggo lang yung palugit. Pinapabayad ka sa napakalaking utang mo, pero wala ka naman talagang pera. Pinapalinis ng boss mo yung buong warehouse habang nag-iisa ka lang. May pinapabili na laptop yung anak mo sa'yo. Ngayong tuition fee pa lang niya, hindi mo na mabayaran. May hiling ang ibang tao sa atin na parang napaka-imposible, parang napaka-unfair, at parang sobra naman. At diba, minsan ganyan din ang Diyos. Merong mga pagkakataon na parang unreasonable ang hinihingi ng Diyos sa atin. Patawarin mo siya kahit na siya lang nanakit sa'yo. Magmahal ka pa rin kahit na ikaw nang iniwan ng iyong asawa. Maging tapat ka kahit nandaraya na yung iba. Magbigay ka pa rin kahit nakapos ka sa buhay. Magsipag ka kahit na yung iba nanloloko. Magtiwala ka kahit na hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa iyong buhay. At kung tutuusin natin, ganyan din ang naramdaman ng mga alagad dito sa ating nabasang ebanghelyo. Bakit naghahanap ng bunga si Jesus? Dito sa puno, hindi pa naman nakapanahon na mamunga ang igos. It was not the season for the fig tree to have its fruit. Parang naghahanap ka ng abukado tuwing Enero. O parang naghahanap ka ng mangga tuwing Oktubre. Unreasonable ba talaga ang Diyos? Pagkatapos nagalit pa si Jesus, sinumpa niya yung puno. Ito'y tuloy na tuyo at namatay. Ito ba ang Diyos na ating sinasamba? Maiksi ang pasensya, madaling mairita, mabilis maghusga. Hindi ba talaga siya makatarungan? Pero kung uunawain po natin ang dahilan ng Diyos, maiintindihan natin bakit nagalit ang Panginoon. Opo, hindi pa panahon para mamunga yung igos. Pero kahit usbong lang sana, nakakita siya. Nagalit si Jesus kasi walang kahit maliit na palatandaan na buhay yung puno. Ang sabi sa ebanghelyo paulit-ulit, puro lang daw itong dahon. Wala itong laman. Maganda sa labas,
pero walang buhay sa loob. At mga kapatid, yan ang delikado sa tao. Hindi yung mabagal magbago, hindi yung ayaw magbago. Ang nakakatakot sa tao, hindi naman yung gumagawa siya ng masama, pero yung wala siyang balak na gumawa ng mabuti. Dahil ang tao na may maliit na usbong, kahit na nagkakasala siya, nagkakamali, kahit na nahihirapan siya, kahit na paulit-ulit siyang nadadapa, may pag-asa pa rin kasi sinusubukan niya na magpalitaw, na magpakita ng kabutihan sa gitna ng kanyang pagkakamali at pagkakasala. Yung kahit na paminsan-minsan ka lang nagsisimba, mas maganda na yan kaysa doon sa mga hindi talaga nagsisimba. Di po ba? Yung kahit na malimit kang magdasal, at least nagdadasal ka pa rin. Yung kahit na nahihirapan kang magpatawad, sinusubukan mo pa rin. Linisin ang iyong puso sa iyong mga sakit ng loob. Itong mas mahalaga, mga kapatid. Pero ang pusong walang pag-usbong sa mabuti, yan yung nakakatakot. Yung sanay ka ng manakit, pero wala na sa iyo ang guilt. Yung sanay ka na nagsisinungaling, at pagkatapos proud ka pa. Yung sanay kang nandadaya, at pagkatapos pinagmamalaki mo yung nakuha mo. Yung sanay kang hindi ka na nagdadasal, at pinagyayabang mo pa yung luho mo, yung bisyo mo. Mga kapatid, hindi naman po perfection ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, buhay pa ba ang puso mo? Buhay pa ba ang kaluluwa mo? May kabutihan pa ba na tumutubo sa iyo? May humility ka pa rin ba? May pagsisisi ka pa ba? Sinusubukan mo pa bang magmahal? Kahit nga po gaano kadilim ang buhay natin. Kapag meron kang maliit na pagnanais na magbago, hindi ka mawawala ng pag-asa. Di po ba? Kahit na simpleng sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Sapat na yan. Kahit na simpleng sabihin mo, susubukan ko magsimba muli. Gawin mo. Kahit na simpleng magsosorry ako, mahalaga yan. Hinahanap yan ng Diyos. Napakalaking bagay na ito para sa Panginoon. Dahil yung maliit na pag-usbong, kapag dinidiligan ng grasya, mamumunga yan ng himala ng milagro balang araw. Pero tandaan din po natin ito, mga kapatid. Ang puso na tumitigil sa pag-usbong, unti-unti natutuyo, namamatay. Magandang itanong sa ating sarili, may desire pa ba akong magbago? May konsensya ka pa rin ba? May konting kabutihan pa rin ba na tumutubo sa iyong kaluluwa? O wala na? O natuyo na? Mga kapatid, marami po sa atin, mukha kasing buhay. Di po ba? Pero aminin natin, marami din sa atin pagod na sa loob. At minsan, gumagamit ang Diyos ng mga unreasonable moments para gisingin tayo. Amen? Halimbawa, isang nanay, pagod na pagod sa pagtatrabaho, pero kailangan pa rin niyang gumising na madaling araw para pagluto niya yung kanyang mga anak. Ang isang OFW, gustong umuwi, tinitiis yung lungkot sa ibang bansa, nagpapakalakas ng loob kahit na pumuputok doon sa kanilang lugar. Nagpapatuloy pa rin sa pagtatrabaho para mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Isa pong tatay, kahit na masama ang kanyang pakiramdam, papasok pa rin sa trabaho para makakain ang kanyang mga anak. Isa pong estudyante, nag-aaral, pagkatapos meron pang part-time na trabaho, natutulog 3 oras lang, lumalaban para sa kanyang pangarap. Baka isa ka ding senior citizen, dapat retired ka na pero tatrabaho ka pa rin, ikaw nag-aalaga sa mga apo mo. Kasi ang tamad-tamad ng iyong anak. Di po ba? Very unreasonable itong mga karanasan na ito. Parang unfair ang buhay. Yung bang wala ka namang ginagawang mali, ikaw pang naghihirap. Yung meron kang pangarap, pero ikaw pa yung bibigyan ng sakit ng Diyos. Pero bago ka malungkot, kapatid, ito po yung tandaan nyo. The greatest love will always require the greatest sacrifice. Mga kapatid,
Ang problema kasi sa panahon po natin, gusto natin madali ang lahat. Gusto natin convenient ang lahat. Gusto natin binibigay na lang sa atin ang lahat. Ayaw natin ng hirap. Ayaw natin ng sakripisyo. Ayaw natin ng correction. Gusto natin blessing agad. Pero ayaw natin yung pruning, yung pagpuputol ng Diyos. Gusto natin bunga agad. Pero ayaw natin ng pagbabago. Kaya nga po, balikan yung ating kwento, kadugtong nitong puno na namatay ay yung kwento ng paglilinis ng ating Panginoong Jesucristo sa templo. Dahil pinapaalala ng Diyos sa atin, minsan sa buhay mo, pwedeng puro display ka lang. Minsan sa buhay, pwedeng puro dahon ka lang. Minsan sa buhay, pwedeng puro palabas ka lang. Pero ang pananampalataya hindi pwedeng maging totoo kung walang pagbabago, kung walang conversion. Mga kapatid, maraming bahagi sa ating buhay ngayon ang kailangan nating ayusin, ang kailangan nating linisin. Maaring sa pamilya mo, baka kailangan ng alisin yung pride para magkaayos na kayo. Sa trabaho, baka kailangan mo na alisin yung iyong pagrereklamo para lalo kang maging masaya at agad kang umasenso. Sa gobyerno, baka kailangan nating bawasan yung bangayan at pamumulitika para magtulungan naman tayong maiahon ang ating bansa. Sa social media, baka kailangan po nating alisin ang mga fake news, paninira, mga toxic na ugali. Sa pananampalataya, baka kailangan po nating maging mas tapat, hindi lang maging Sunday Christians. Kasi aminin natin yung mga iba sa atin, banal lang tuwing linggo. Pero napakasama ng ugali nila pag uwi nila sa bahay. Iba na yung ugali nila kapag araw-araw na. Di po ba? Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, hindi lang po marunong mag-comfort. Ang tunay na pagmamahal, marunong ding mag-correct. Kaya ano man yung paghihirap mo sa buhay mo, wag mong isipin na parusa yan. That is just the correction of God. At minsan, ang pinaka mapagmahal na bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo ay hindi yung bigyan ka lang ng ginhawa. Minsan pagmamahal din ng Diyos yung ginugulo ka, ginigising ka, nililinis ka. Dahil ang Diyos hindi naman po interesado dun sa magmukha kang banal. Ang Diyos mas gusto niya yung magbago ka. Kung dyan sa yung pagsubok at paghihirap, yan ang magiging daan para mag-iba na ang iyong ugali, para umusbong ang kabaitan, pagmamahal sa iyo, gagawin yan ng Diyos. Kaya magdasal po tayo. Naway bigyan pa tayo ng grasya ng Diyos. Magpatuloy, pausbungin natin ang kabutihan, ang pagmamahal sa buhay natin. At kapag may hinihingi na very unreasonable ang Diyos, huwag tayo agad magalit. Huwag tayong agad magreklamo. Matuto tayong sumunod. Dahil sa katapatan natin sa Kanya, may naghihintay na gantimpala. Hindi lang sa buhay na ito, hanggang sa susunod na buhay. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tumawag tayo sa Diyos Ama na binibigay ang Kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa Kanyang mga batas at ating bigkasin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
Manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo na may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa'yo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kaming nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal,
kami iyong pinapakinabangan ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nung po minsan sobrang init, naghahanap po ako ng merienda. Binuksan ko po yung ref at nakakita po ako yung ice cream. Kumuha po ako ng tasa. Pero pagbukas ko, di pala ice cream. Paksiw pala. Nilagay doon sa ref para hindi masira. Lalagyanan lang pala yung ice cream. Siguro, yun yung frustration ng Diyos. Bakit nagalit si Jesus doon sa puno? Kasi naghahanap siya ng bunga. Pero puro dahon lang. Di niya nakita yung kanyang hinahanap. Mga kapatid, meron ding hinahanap ang Diyos sa atin. Pagbabago ng ating puso. Hindi naman nagkukulang ang Diyos sa kanyang grasya, sa kanyang pagpapala sa atin. Di po ba? Pero ano yung kasalanan natin? Yung sinasayang natin yung grasya at pagpapala, kabutihan, pagmamahal ng Diyos sa ating tinatanggap. Kung hindi mo kayang maging perpekto, please be better today than yesterday. Kahit 1% lang. Kung hindi mo kayang 1%, kahit 0.5%. Kung hindi mo pa kaya yung 0.5, kahit 0.00001%. Kahit katiting lang. Sana merong magbago, merong tumubo, umusbong na mabuti o kabanalan sa iyo. Ang hirap kasi sa atin, sinusukat natin ang ating buhay sa panlabas. Masaya tayo kapag nadadagdagan yung ating bank account. Natutuwa tayo kapag gumaganda yung ating bahay. Nagagalak tayo pag nadadagdagan yung ating mga achievements. Pero ang tunay na sukatan ng buhay, ang tunay na tinitingnan ng Diyos, anong mahalaga sa Panginoon? Yung nasa loob pa. Kahit na palagi nadadagdagan, yung iyong pera, yung iyong kapangyarihan, yung iyong kasikatan. Pero kung walang nagbabago sa loob mo, buhay ka nga, pero sa totoo lang, patay ka talaga. Di po ba? Ang tuwa hindi nag-uumpisa sa labas, kung hindi nag-uumpisa sa loob. Hindi natin makikitang kapayapaan sa labas. Ang kapayapaan, pinagkakaloob ng Diyos, nag-uumpisa, umuusbong, tumutubo sa loob. Yan yung ating ipagdasal. Sabihin natin sa Kanya, tulungan mo ko, Panginoon, linisin ang aking puso para diyan mag-umpisa, mamunga ang iyong presensya para makaranas ako hindi lang pagpapala o hindi panibagong buhay at buhay magpasawalang hanggan. Sumayin ang Panginoon. At sumayrin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.